Okay, eto naman ang pag-usapan natin. Hala ka. Total, mga kababayan, pinag-uusapan na lang din naman natin itong si Chis Escudero at ang mga senador. Pag-usapan na rin natin itong si Escudero na nag-init ang ulo, mga kababayan, todo tanggi sa ginawang magic doon po sa kamera Hala ka. na di umano mga kababayan dahil ito po ay kumakalat ngayon bago daw po nagkaroon mga kababayan ay mukhang sinisigurado ni Chis Escudero na ang lahat ay nasa kanyang mga kamay. Baka mamaya itong mga ito ay magsibaliktaran. Ah, kaya nung siya po ay natanong, eto rumesbak ang loko. At palaban na sinagot ni SP Chis Escudero ang issue tungkol sa insertions niya umano sa 2025 budget. Kumbinsido ang Senate President na isa lang itong demolition job. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo live mula sa Senado. So, Dexter, sino ang tinuturo ni SP Chis na nasa likod daw nitong sinasabi niyang demolition job? Alam mo, Corina, rumesbak na itong si Senate President Chis Escudero saan niya ay taga-kamara na nasa likod anya ng pag-uugnay ng kanyang pangalan kaugnay dito sa halos 150 billion pesos na budget insertion sa 2025 General Appropriations Act. Smooth sailing pa sa unang higit 10 minuto ng press con. Pero nang inungkat na ang issue ng budget insertion, tila naging mainit na. Ilang beses din lumagok ng tubig si SP Chis sa magkakasunod na tanong hinggil sa issue. Napalunok ng tubig eh. Hala ka. Mga kababayan, parang kinabatutan. Dito na, tila napikon si Escudero. These are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Okay. May nakita ko dito mga kababayan. Sabi niya 'di ba? Kung hindi naman namin na gagawin yung trabaho namin, lagot naman kami, yari naman kami. Hala ka. Masipag pala si Escudero. Guys, bakit ko nasabi? Sabi rito, sa balita na to, November daw ito nangyari. Na kung saan, mga kababayan, wala daw pasok. Wala po daw pasok ang Kamara de Representante. Wala din pasok ang Senado. Opo, merong nag-extra mile. Hala ka. Akala ko ba sabi ni Senator Cheese dati, 'di ba? Nung sila po ay nag-recess. Marami pa dapat silang asikasuhin. Kaya lang mga kababayan, inuna nila yung bakasyon. Bakit ngayon dito parang lumalabas na nag-extra mile ka? Ano kaya ang Anong kayang kakaiba? Hala ka. Tapos sir, follow up I'm lang po. asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? Ang tinutukoy ni SP, ang report na lumabas sa Politico.com na 2 beses siyang nagpunta sa Batasang Pambansa. 2 araw matapos magsimula ang Bicameral Conference Committee at sa kasagsagan ng pag-reconcile ng mga magkasalungat na bersyon ng Senado at Kamara para sa General Appropriations Bill ng 2025. Sagot ni SP Cheese, hindi lang once o twice, kundi makailang beses siyang nagtungo sa Kamara. Okay, kita nyo mga kababayan. Hindi umamin pa. Hindi lang once, but twice. Hindi lang din twice, maraming beses daw. Tama ba? O hindi lang daw once, but twice. Tingnan nyo nga, mga ka-GP natin, kahit walang araw ng pasok, pumapasok. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita, pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM, na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami. Para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang November 30, mga kababayan, walang pasok. Hala Yun nga sabi ko doing an extra mile, di ba? To get boat. Doing an extra mile para merong makasiguro yung mga kakampi nila ay hindi bumalimbeng. Hala ka. Anong ginagawa mo doon? Alam mo, Escudero, kahit sabihin mo na nagtatapang-tapangan ka, tagtataas ka ng kilay na yan, isipin talaga ng tao, that was holiday. problema.
Ang inilabas ng politiko na screenshot ay kuha noong November 30, pasado 2:00 ng hapon, araw ni Bonifacio. Oo, di ba? At isang pista opisyal Oo. o walang pasok sa mga opisina ng gobyerno. Naku po. Sa press con kanina, inamin din ni SP Cheese na umabot sa higit 600 billion pesos ang kabuang budget amendments para sa 2025 GAA. Kaya ang question niya, bakit ang halos 150 billion na budget amendment sa panig ng Senado nakasentro ang pagpuna at hindi sa mas malaking 500 billion? Ayun, yun tayo eh. Turo-turo eh. Di ba? Ang kasagutan dito, mga kababayan, don't pointing fingers on others. Hala ka. Ikaw yung nakitaan eh. Tapos ang pinagbibintangan niya, mga kababayan, ang naglabas daw nung what they are insinuating. Sabi niya gano'n, di ba? We are insinuating that you did something very malicious. Hala ka. Di ba, mga kababayan? Ako, kung iisipin nyo, sabi, November 30, Bonifacio Day, that was holiday. Di ba? So, technically, mga kababayan, yan ay malaking question mark para sa atin. Bakit hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang dalawa daw? Sabi ni Jesus Cordero na siya ay pumunta doon. O, anong ginawa niya ron? Mga kababayan, doon daw sa room ng BICAM Conference Committee. Hala ka. Bakit ikaw lang yung nakita? Kung yun ay room ng BICAM Conference Committee, sabi ko nga, holiday yan. Ikaw lang yung nakita doon. Di ba mga kababayan, kahit sino mag-iisip. Dapat kung lahat kayo concerned, dapat hindi lang ikaw yung makikita doon. 12 ang member from House, 12 ang member from Senate sa sa BICAM Conference Committee. Bakit nag-iisa ka? Hala ka. 'Di ba? Mga kababayan, di ba kayo nagtataka doon? Grabe. Sabi ni Espiridoyan Binian. Sorry, Espiridoyan Binian. Ka-GP, palitan na natin ng pangalan ng Malasakit Center gamit na gamit ni Bongo sa pagpapabango ng kanyang pangalan. O lalo na, ngayon hawak niya na rin ng Hala ka. di ba? Mga hawak ni Bongo. Ayaw ni PBBM mag one-on-one meeting sila ni Quezon, di Bola. Nga naman, baka bulahin lang niya si PBBM. Yari ka! Di ba? Grabe mga kababayan, itong si Quezon. Kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, Okay. So, ganito lang yan. Kung nakikita yung 142 billion na yon na insertion nyo, sige. Di ba? Pangalanan mo na rin kung sino yung binabanggit mo. Damay-damay na to. Hindi kasi si Escudero ang nakikita ko sa kanya, mga kababayan. 'Di ba? Don't focus on my mistake. Parang gusto niya, sige, maliit lang yung sa akin eh. Malaki sa kanila, bakit hindi yun ang tingnan? Hala ka. Ganon siya to misdirect, mga kababayan, yung usapin. 'Di ba? Ganon yung yung style ni Escudero. Nakakabuisit. Mahilig magturo. Hindi naman niya mapangalanan kung sino yung mga bumibira sa kanya. He always says it was the House of Representative na talagang pumipersonal sa akin. Hala ka. Yan lagi ang sinasabi niya. balita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. I, Francis Cheese G. Escudero, Naluklok man na ulit bilang SP, hindi namatay ang issue dahil mismong si PBBM sa kanyang SONA kahapon ay iniutos ang investigasyon sa mga katiwalian sa flood control projects. At may babala pa ang Pangulo kapag nagkaroon muli ng budget insertions o pag-amyenda taliwas sa mga nakaprogramang proyekto ng gobyerno na paglalaanan ng pondo. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program.
Hindi lahat ng pumapalakpak, mga kababayan, kakampi ni PBBM. Yung iba dyan, kunwari lang. Di ba, Mamaya Punsalan? Yung iba dyan, nakikipalakpak para kunwari, hindi halata. Oh. Pero gusto ko yung move ni Speaker Martin Romualdez ngayon ha. May bali-balita na mga kababayan, meron mga bumoto na mga kongresista at syempre yung mga senador natin. Pinangungunahan ng minority bloc, mga kababayan, ni Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Mig Subiri, sinamahan ni Kiko Pangilinan at ni Bam na open na yung BICAM. Mga kababayan, kung open to the public, makikita natin kung magkakaroon sila ng bicameral conference meeting, 'di ba? Hindi kagaya nung may nakatago. Diyan kasi naglalaro yung mga tao na kurakot, Halak 'di ba? O kasama na din si Percy Sandanya, Chel Jokno, Madam Ismula, si Kaka Bagaw, si Congresswoman Leila de Lima, Ricel Lagman, mas nasanay kasi ako na senador eh. halak 'Di ba? Ako tama lang mga kababayan. Ito kasi yung nakikita ko dito. Kung si Speaker Martin Romualdez mas desidido siya na buksan ito sa publiko, mga kababayan. The more passive, the more na parang nakikita ko dito, wala siyang tinatago. I am not hindi ko pinagtatanggol si Martin, mga kababayan, kasi alam naman natin marami talaga na mga kongresista, 'di ba? Na maraming kongresista, maraming mga senador ang napapakinabangan yung mga project na yan as per PBBM. At alam din naman natin, yung kwento ko nga sa inyo mga kababayan, yung kalsada na napakaayos. 'Di ba? Maayos yung kalsada, halak pero mga kababayan, anong ginagawa dun sa kalsada? Pag malapit ng botohan, kinakalkal. Kasi yun, pagkakakitaan na naman yun. 'Di ba? Pwedeng pagkakitaan 'yon, pwedeng ibulsa. O kausapin mo yung kontraktor, ganito ganyan. Sabi ni Kira, pwede naman siya mag-advise na hindi dapat siya nananahimik, siya ang president. Inalayaan lang niya. Hindi, ang kayang gawin kasi diyan, mga kababayan ni PBBM is ibito. Ibito. Ang problema kasi, nagkakaroon ng last minute na insertion itong mga to, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Alam naman natin pag may last minute insertion na yan, binabawasan yung pondo ng mga ibang ahensya like kunwari sa DPWH, sa DSWD or sa education, 'di ba? Kukunin ng mga ito para sa kanilang sariling project di umano. halak Oh. Suggested ni House Speaker Martin na open session ang budget BICAM deliberation. Tama, Arda yan. Yan nga yung sinabi ko kanina. Yan ang suggestion ni Speaker Martin. Kasi kung ikaw, malakas ang loob mo na gawin yan, mga kababayan, it seems like to me, yung katiwalian o corruption ay hindi nanggagaling sa'yo. It could be, diba, doon sa mga kasama, doon sa ibang mga ano. Kasi ang tinuturo ni Escudero, why don't you just look at me? 'Di ba? Bakit hindi nyo tingnan yung mas malaking budget doon? Nagtuturo, may mali ka na nga doon eh. Mga kaalyado ninyo yung nakinabang. halak Tapos tuturo ka sa iba. Yari ka! 'Di ba? Ayaw ko talaga na ugali yan. Yung magtuturo ka kapag kayo ay naiipit na, hahanap ka ng ituturo para siya ang pag-initan. 'Di ba? So dapat ayusin mo muna yung sarili mo, 'di ba? Ipaliwanag mo kung ano yung ibinibintang sa iyo, hindi yung tuturo ka. Hindi, ano 'yan? It was the House of Representative. Talagang sila ang bumabanat, sila ang may simula niyan. Ako ang tinitira. 'Di ba? Sabi ni Anamar Embog, tama, kaya nga ayaw umalis sa pwesto eh. To tell you honestly, 'di ba? Kaya ayaw magsialis sa pwesto niyan kasi perang malaki. halak Eto pa,
mga kababayan, ito po yung pinag-uusapan nung November na nahuli kam. Etong si Escudero. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberation. Yes, indeed, Sir Leo. Na ako, hinala ko din ang nagbunyag niyan si Speaker Martin. Kaya nga galit na galit etong si Escudero sa kanya. Pero makikita mo plastic. Pag nagkita sila, nakikipagkamay. 'Di ba? Sa 2025 budget. Oh. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Chris Ganibe, Jr., live thank you. nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Ham and cheese insertion. Corina, mukhang Bagay na hindi bagay. natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado. Dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Oo. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero. Yun ang Ma'am Marlene Valencia, di naman siya sumagot, 'di ba? Doon sa kanyang insertion. Bagkus turo, umahanap lang siya ng butas para mawala sa kanya yung yung spotlight. Noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Sabi niya gano'n, hindi naman yan tanggapan ni speaker eh. Halak Regardless kung hindi yan tanggapan ni speaker. Ang pinakamahalaga diyan, bakit nandyan ka? Kasagsagan yan ng holiday. Wala naman kayong pasok, halak 'di ba? Ano yan? May extra mile? Extra sahod? Yari ka! Samantalang doon sa Senado, ayaw nyo magsipasok, di ba? Maaga pa lang mga kababayan, nag-recess na sila. Di ba? Ang inaangal niya kay PBBM, sabi niya gano'n, kaya hindi raw niya inaasikaso yung inihiling pa nga natin na magkaroon ng special session, di ba? Mga kababayan, pero ayaw nila mag-special session. Nung sila po ay bumalik galing sa break, ang sabi dyan, marami pa silang mga batas na hindi pa po natatapos, mga pending. Mga kababayan, kung marami silang pending na mga batas na hindi natatapos, pwede naman nilang magkaroon sila ng special session. Ngayon, ang nangyari dito, mga kababayan, kaya pala ayaw niya na magkaroon ng special session at ayaw niya po na asikasuhin yung mga batas na nakapending, iba pala ang inaasikaso. halak Diba? Bakit, GP? Tingnan nyo nga, holiday na holiday, nandoon sa kamera. Yari ka! Hindi naman doon kung tutuusin mga kababayan. GP, dyan nga daw yung yung room ng bicameral conference meeting. halak Okay, nandun na tayo kung iyan nga yung room. Pero bakit siya lang, mga kababayan? Isipin nyo ha, bakit si Cheese Escudero lang? Di ba there's something fishy? There's something fishy, mga kababayan. It smells like something fishy. It smells like there is something na ginagawa ni Escudero dito. Isipin nyo pa lang, talagang magtatayuan na yung balahibo ninyo. halak O JP, sumusobra ka naman. Sumusobra ba? Mga kababayan. Yari ka! Diba? Nakakapagtaka. Wala man lang siyang kasama. Wala man lang solo flight eh. Mga kababayan, 12 po ang member ng Senado sa BICAM. 12 rin po sa Congress. Bakit si Cheese Escudero ay solo flight? halak For the boys. may extracurriculum activity si Cheese. Siya pa lang ang unang pumunta ng Senate President na holiday nagpunta. Di ba? Sir Leo, sabi ni Ma'am Josephine, makakapal ang mukha ng mga yan. halak Wala nang kasing kapal eh. Tita Josephine, talagang matitindi itong mga to eh.
Biruin mo, mga kababayan, pag naiipit, maghahanap ng paraan. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Alas Ang dos. petsa, November 30. Oh. Bonifacio Day, holiday. Ah. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget. Oy! Breaking record pala yun! Si Cheese Escudero pa lang ang kauna-unahang Senate President na pumunta. Ulitin ko lang ha. Sa GAA, wala pang Senate President sa kasaysayan Oo. ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget. Oy! Partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. First in the history. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. 9 billion. Matindi. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Yayanin. Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Nako po. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Ligarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. Manipis pa ba to? Guys, hindi ko kayo siya tinatawanan ha. Pero kung isipin nyo po sa pangkaraniwang mamamayan kagaya natin, 142 billion. Siguro mga kababayan, eto medyo kunwari gawin nating katatawanan. Kahit po 5 taon, sige 5 taon, maglakad po kayo, ikutin nyo ang Pilipinas. Kung makakuha kayo ng 1 milyon sa daan. Yung mapupulot nyo ha, mukhang malabo po ata yun. Yari ka! Di ba? Pero ito, bilyones ang pinag-uusapan, mga kababayan. It is important before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight. I doubt na na kasalanan ni PBBM because wala siyang say, Kira, pagdating po sa bagay na yan. Okay? Kasi may mga nakaupo na mga Supreme Court justices. Hindi siya pwede mag-appoint ng kanyang mga justices unless ito mga to ay graduate na. Okay? Pag gusto na nila na umalis, mag-retire na ito mga to, saka lang pwede. Now, bakit ko pa sinasabi na wala siyang say? Because unang-una, may tinatawag tayong 3 branches of the government. Judiciary, legislative, at executive. So, they are co-equal body. 'Di ba? Mga kababayan, hindi sila pwedeng magsapawan. May kanya-kanya silang function. Doon sa pagpapasya ng Supreme Court, hindi sila pwedeng makialam doon. Hindi pwedeng makialam si PBBM. 'Di ba? Pero 'yun ay nagamit, mga kababayan, ng Senado for sure. The GAA of 2025, meaning suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. For the breastfeeding mom, mag-Anmam. For any mom, Anmam. Create, inspire. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Yan ka na naman ay mitot. Bakit hindi mo banatan itong insertion ni Cheese? Diba? Kung talagang ikaw ay tapat sa iyong tungkulin, tama yung sinasabi mo, why are you very selective? Diba? Ang binabanatan mo lang yung pinsan mo. Ba't yun nandyan sa tabi mo, hindi mo banatan? Aray ko po.
Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Cheese, pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Do hereby solemnly swear Corina, kung issue ng Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa sona ng Pangulo, ngayon naman ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang sona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note mga ka-agenda, Corina, dito nyo unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibong report kaugnay ng 142.7 billion pesos na budget insertions para ngayong 2025. Maraming pumapalakpak kasi baka, para kunwari hindi sila yon. Para hindi halata. 'Di ba? Pero sigurado ako mga kababayan, late man ako ng pagbabalita, late man ako ng pagbablog ngayon. 'Di ba? Diyon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na 'yan, mga kababayan, ay tumatak 'yan sa utak ng mga manlalason. 'Di ba? Tawag ko diyan sa kanila ay mga manlalason, 'di ba? Mga magnanakaw, technically. Pero tawag ko sa kanila mga manlalason. 'Di ba? Ano pa bang ginagawa nila diyan, mga kababayan, mga ka-GP Natics? Yung mga yan, yung mag-i-insert ng kanilang mga budget dun sa mga kaalyado nila. I do believe that this budget, mga kababayan, has been utilized para hawakan po sa liig itong mga senador na to vote for Escudero as the Senate President. 'Di ba? Mga kaalyado niya lahat, yung nabigyan na yan eh. Sa totoo lang. Ang presidente natin, mga kababayan, maraming nanginig ang tuhod sa kanyang mga pahayag. Kaya yung iba dyan, nagpapalakpakan. Pero sana, hindi lang basta-basta investigasyon ang mangyari dyan. Dapat magkaroon, mga kababayan, may maparusahan. Kasi ako, hindi rin ako bibilib. Sorry huwag kayong magalit sa akin. Kasi, mas maganda na meron pong masampulan. Kasi kung walang masasampulan, kahit nagbitaw ng pahayag ang Pangulo, kulang yun. Mga kababayan, dapat merong mapanagot eh. 'Di ba? Kung maaari nga, sabi ko huwag natin tingnan yung 3 years na nakaraan. Pwede ba? Tayo ay mag-extend ng konti. Pwedeng 9 years. 'Di ba? Maraming mga flood project dyan, mga kababayan, na hindi rin naman maganda, mga ghost project din. Kung pwede, tingnan natin. Kasi nandyan lang sila Hanggang ngayon, nandyan lang sila nakapaligid. Hindi kumikibot. Yung iba nga dyan, tahimik lang Iba? Yung iba dyan, tahimik lang. Kahit nagbagsakan na yung mga tulay, tahimik pa rin sila. Kahit na nagkandak-krak-krak na yung mga tulay, tahimik pa rin nila. Walang iyayan mga... Kaya tayo binabaha ng gusto Samantalang tayo binabaha ng tubig. Sila binabaha yung kanilang bulsa ng pera. Diba? Tinitingnan ko si Cheese, laging nakayoko, sabi ni Sir Leo. Laging ang laging umuhugot sa tubig umiinom ng tubig na ganun Akala ko yung mga buhaya sa Florida, USA malalaki na. Meron pa pala mas malaki. Sabi ni Clarita Enrique. Next month, malalaman na natin kung sino-sino mga iimbestigahan ng mga senador at HOR sa mga flood control project nila. Kala siguro nila walang insider si PBBM sa mga pinaggagawa nila FC project. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga marami nang binito si Pangulong Bongbong Marcos at may nakita ako na totoo yung may nagsabi kanina na mismong kanyang budget, parang nagalaw din. Mga kababayan, din niya na mahanap yung kanya. Di ba sa dami kasi nun Sabi ni Sakura, tama po, kunwari pumapalakpak para hindi halata. Syempre, mga kababayan, doon sa zona ni PBBM na yon, nakatutok ang camera. Syempre, di sila pwede magpakita na nangangatog yung kanilang mga
tuhod. Pero kinakabatutan na yung mga yan. Halaka. Diyos mio. Nakakaurat, mga kababayan. Ang nangyayari dito sa atin, hindi na po para sa bayan. Ang ginagawa, para sa bulsa. Halaka. Oh. Kahit walang tubig, ang prime water din. God, I hate drugs. Diyos mio. O ito, mga kababayan.